Serbisyong lubos sa 882. Isang oras ng siksik na balita, panayam at impormasyon. Narito ang broadcaster na subok na sa paghahatid serbisyo. Rick Galayon Lima. Magandang Tuesday morning. Dito muna tayo. Work from home muna tayo. Work from home. At tayo may mga importanteng ginagawa. Bago po yan, syempre magandang umaga ho sa lahat ng ating mga nakikinig sa anumang bahagi ng ating bansa. Partikular na po ang ating mga kababayan dyan sa Holo-Sulu na kinaganapan ng ating malagim na trahedya ng Air Force C-130 Hercules aircraft na hanggang ngayon ikinakasa na po ang masusing investigasyon kaugnay ng bagay niyan kung ano ang tunay na kadahilanan ng pagbagsak at ikinasawi ng humigit kumulang 50, no? If I'm not mistaken, na mga sundalo na magigiting na sundalo ng Armed Forces of the Philippines, kasama na ho yung mga sugatan. At siyempre nakakalungkot din, may mga natamay na sibilyan, but at any rate nakakalungkot talaga, wala man o may matamay man sibilyan, nakakalungkot po nangyari yan at umasa po tayo na ito pong aksidenteng ito na itinuturing na pinakamalagim, pinakamalala, pinakagrabe sa kasaysayan po ng sasakyang panghimpapawid ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay hindi na ho maulit. Hindi na ho maulit. Marami na nga ho mga nagsasabi na siguro for the meantime, tigilan muna ang pagbili ng mga second hand, ang pagbili ng mga aeroplano sa Estados Unidos. At maybe we can, inquire from other countries dun ho sa mga, well, hindi naman natin sinasabing hindi reliable ang mga sakyang panghimpapawid na ibinibigay po sa atin ng kung sino mang bansa. Pero I think we should canvass and we should look for another sources kung saan po ang pinakamagandang mga sakyang panghimpapawid na yan. Because alam nyo, ito hong mga sakyang aeroplano ng AFP, dangan nga kasi kokonti lang yan. So, bugbog ho sa biyahe yan. Lagari ho yan. Kaya hindi ho natin masisisi na medyo mabilis, malaspag ang mga aeroplanong yan. Alam nyo, pag nakakakita ako ng mga military airport sa ibang bansa, naku, talagang malulungkot ka. Pag nakita mo yung hilera ng mga aeroplano, yung mga C-130 Hercules lang nila, dyan sa Andrews Air Force Base sa Maryland, ay, grabe. Apakarami. Siguro mga 50 yung nakahilera doon. Isang sangay lang yun, ha? Andrews Air Force Base pa lang yun. Yung iba pang malalaking mga Air Force Base, like for example, sa Okinawa, yung mga sa Hawaii, yan, yung mga malalaking himpilan po dyan ng Sandatahang Lakas ng Amerika, talagang ang gaganda ng mga aeroplano nakahilera. But at any rate, ika nga yan ho aksidente. Wala hong may kagustuhan yan. Yan po'y probably may dahilan po kung kaya't nangyari yan at yun po ang dapat tukuyin ng ating mga investigador kung ano po ang nararapat na gawin para hindi na humaulit, maiwasan po yung ganyang uri ng insidente. Dahil na nakakalungkot ho dito, ilang sunod ho yung Black Hawk. Diba? Sa where is that? Is that Capas Tarlac, I think, yung Black Hawk, yung ilang pang mga aksidente, yung sinakyan na aeroplano rin ng dating Chief PNP, yung mga Huey helicopter, di ba? Minsan nga, tinatagurian ng flying copy niya mga yan. Nakakaawa po yung mga sundalo natin. Di ba? Sila po'y naglilingkod sa ating bayan, tapat sa ating watawat, tapat sa ating konstitusyon. Yan po ang kahihinatnan. Nakakalungkot to, mga batang-bata ho ito. At sana po ito mga mag-iimbestiga. Tignan na ho yung walang kamatayang sinasabing AFP modernization yan. Napakatagal na ho yan. I think it was even during the time of President Fidel Valdez Ramos, yung AFP modernization na yan. Pero what happened? Ano ho ang nangyayari? Di ba? Kaya ang Pangulong Duterte po at saludo po tayo sa kanya and personally, nagtungo po siya kahapon dun sa mga lugar na pinangyarihan sa mga nasawi, doon po sa mga pamilya. Hinarap po niya yan at nagpapasalamat po tayo at nandun po ang Pangulong Duterte para makiramay ho sa mga pamilyang yan. So siguro itulak na natin yung AFP modernization. Bigyang katuparan na yan.
Meron pa bang pondo o meron bang dapat na pondo na likumin para maisakatuparan po yung AFP modernization na yan? AFP modernization, I would say, in my opinion, sa akin lang po ito, hindi po ako nagagaling-galingan. Siguro ito sa pamagitan din ng pag-acquire, pagbili, pagkuha ng mga makabagong gamit. Di ba? Yung mga ika nga top of the line. Ito lang yung PNP, yun yung mga body cam. Kamusta na ho ba? Naikabit na ho yun. You know, this is part of upgrading our equipment sa ating po mga kasundaluhan at ating kapulisan. Kailangan po yan Yan po parang napapag-iwan na po tayo ng mga ibang bansa pag nakita niyo yung gamit ng mga ibang bansa. Israel, ng Amerika, ng China, for that matter. Hindi ba? Ang gaganda po ng gamit nila at bibihira po tayo unless hindi po nababalita na nakakabalita na may mga ganyang uri ng aksidenteng nagaganap sa ibang mga bansa. Probably because they're really giving more funds, more money sa kanila pong gamit pang militar. Hindi ba? Teka muna, dumako ho muna tayo at huwag natin kalilimutan meron pa tayong binaantabayaran at binabantayan din sa Batangas, sa lalawigan po ng Batangas. Mamaya po makakapanayam natin ang Department of Health dyan sa Calabar Zone. Ano na ho ang sitwasyon sa mga evacuees, yung mga bakunahan at yung iba pang mga bagay-bagay na may kaugnayan sa mga mamamayan na ngayon nasa ibang mga lugar, meaning away from their houses, away from their homes, dahil sila po yung mga nasa mga evacuation centers na malayo po dun sa lugar ng Taal Volcano. At kaugnay po niyan, kumuha po tayo ng report mula po dyan sa Batangas. Alamin natin ang report ni Norman Olete. Norman, go ahead. Ng Bulkang Taal ay sinalalim sa lockdown ang ilang lugar nga rito sa Batangas, kabilang itong Barangay Banyaga at Binibinuang, Gonsilyan at Buso-Buso, Gulod at Bugaan na East sa Laurel, Batangas. Ito ay bilang pag-iingat dito sa 7-kilometer danger zone nga na kung saan ay pinatutupad ng kapulisan, lalo na ni Police Colonel Belisario Cansilao. Ito yung sa bahagi ng 7 kilometers sa danger zone. Okay. Sa ngayon, wala tayong masyadong nakitang aktibidades bukod doon sa pagbubuga pa rin ng Sulphur Dioxide na napakataas kaninang umaga. Abot ito ng mga 2 kilometers ang taas nito. Tuloy-tuloy pa rin habang umaaraw naman siya, kasamang big ay unti-unting pumuputi at nawawala yung makapal na usok. Oo. Parang sa umaga siya, no? Sa umaga siya nagbubuga ng usok na itim? Kadalasan? Yes, kasamang big. At kapag ito ay tumitindi na yung liwanag, medyo nababawasan na rin yung pagbuga nito. Pero ganun pa rin, ay doon sa mga nakapaligid ay malakas pa rin yung amoy. Bagaman lang hindi gaanong nakikita kasi nga ay steam. At nakikita nga ng P-Box na umiibabaw talaga itong magma dahilan sa ito yung ginagawang pagpapakita na malakas yung steam ngayon dito sa Bulkang Taal. At kasabay din noon ay alinsunod sa rekomendasyon ng Regional o RDRRMC o Regional Disaster Risk Reduction Management ay marami silang hindi pinapayagan ng esensyal na pumapasok dito sa Batangas sapagkat ang kinatatakot nga ng P-Box ay anumang oras o araw baka ito'y biglang magkaroon ng pagsabog. At isa ito sa pinaghanda ng ating mga LGU rin dito sa bahagi ng Batangas. Ibig sabihin, mahirap magbakasakali, kaya i-lockdown muna para, alam nyo na, siyempre, masasabi natin, para walang sisihan, di ba? Alam nyo naman yung ibang kababayan natin, kapag nakaapak sa bahay nila ulit, matagal silang nawala, medyo, yung iba mahirap paalisin di ba? Tama, kasamang Vic. At marami pa rin tayo mga kababayan nga ang nagsasabing sila matagal na ritong nakatira. At yung iba naman may mga hayupan dito. Pero ayon sa pagbisita nga ni General Elezar, ay forced evacuation ang gagawin nila rito. Lalo na dito nga sa pasok sa 7 hanggang 14 kilometers. Kung magkakaroon uli ng pambihirang aktibidades itong Bulkang Taal na ito kasama dito. Dahil hanggang ngayon hindi pa inaalis ng P-Box ang posibilidad
na wag naman sana, pero anytime, baka magbago sitwasyon for the worst. Ibig ko sabihin, wag naman sana nga ulit, baka, di ba, mag-alboroto ng tuluyan eh. So, mahirap-hirap, it will take time, it will take extra effort para, palisanin natin ulit yung mga kababayan dyan sa Batangas. Tama, kasamang Big. At isa nga rin sa nagiging problema nga ng ating LGU ay itong pagdami nga ng ating mga evacuees, hindi lahat nagpapabakuna ito. Oo nga. Kahit na dumalaw itong Secretary Duque nga ay 40 lamang yung nagpabakuna sa Bagin Agoncillo. 27 naman dito sa Laurel. Sabi nga ni Secretary Duque, sana sila ay magtiwala para hindi magkaroon ng hawahan. Dahil pagka nga tumindi pa itong pagsabog nito, mahirap minsan na implement yung tinatawag nating social distancing dito nga sa ating mga kababayan. Sa ngayon, oo, dahil, kukunting lugar pa lang ang ini-evacuate. Pero pag yan ay nag-alboroto, saka maghahanap ng bakuna, pag dumami na yung mga evacuees, hindi ba? Hindi mo maiiwasan. Magsisiksikan, magdidikit-dikit na naman yan, yung mga tao. Tama, kasama Big. At yun nga, hindi natin mapilit. Meron din tayong mga nakausap nating mga kababayan. Yung iba ay gusto rin nilang may ininom silang sa ating mga nakapanayam. Meron yung iba gusto nilang umiinom nilang daw sila ng ivermectin. Ating iba naman ay nagtitiwala sa vaccine. So isa ito sa dahilan kung bakit itong ating mga kababayan happy ang kanilang pagtitiwala dito nga sa ginagawang pagbabakuna ng ating national government. Ano daw ang dahilan ng iba ba't ayaw magpabakuna? Marami silang nakikita kasamang kasi na lumilitaw sa YouTube at social media. At gano'n na rin sa ating mga kababayan na nakaranas dito nga sa bahagi nga ng dito nga sa Pilipinas, sa Bicol region at iba pang lugar, na hindi naging mabuti yung naging epekto ng bakuna sa kanila. So nagsalin-salin sa mga kamag-anak, kaya naman ay takot pa rin yung pinag-aaral ng ating mga kababayan na magpabakuna. Oo. Pero sa ngayon, ang importante, yung bang 7 kilometer na lockdown na yan, ang ibig sabihin, hindi pwedeng bisitahin ng mga ama ng tahanan at a certain time yung kanilang mga bahay para tignan yung mga ari-arian, yung mga alagang hayop, o may ganun pa rin? May time limit, may window? May windows ito at ang pinapayagan lamang dito kasama ng Big ay itong mga kalalakihan at may oras lang sila dahil nga hindi maiwasan na andun pa yung kanilang kambing, baboy, baka. Samantalang ilan naman ay nagpilit na sila na alisin yung kanilang mga hayop doon. Opo, baka sige. nga sumabog pa itong bulkan, lalong mawalan sila ng kabuhayan. Alright, sige. So yan ang ating nakuha nga balita mula dito sa bahagi ng Batangas, partikular dito sa Taan. Ito si Maruleta nagulat para simpilang may todong lakas, DWIC. Thank you, si Norman. Samantala, kaugnay po ng balitang yan, alamin natin mula kay Director Paula Luz ng Calabarzon. Ito hong si Doktora Paula Paz Sendionco. Doktora, magandang umaga po. Anong time niyo sinasabi? Doktora, magandang umaga po. Hello, Doktora, magandang umaga po. Si Big Lima sa DWIC. Ayusin mo nga yung linya, Mace. Pakiayos mo yung linya ni Doktora at hindi kami magkaintin. May ugong eh. May ugong. Alamin ho natin paano ho ang sistemang ginagawa nila ngayon doon po sa mga ayaw magpabakuna. So, paano po natin isisiksik sa mga evacuation center at higit sa lahat, yung mga evacuees na pupunta sa mga kamag-anak nila. Yun ang medyo napapaisip tayo dahil double whammy ho yun. Yung bagong titira doon sa kamag-anak nila at yung kamag-anak na titirhan nila. Hindi ba? So, hindi natin alam, wag naman sana, pero baka meron doon na mga infected, na mga, di ba, may mga simptomas ng COVID-19. Kaya, no less than Secretary Duque, siya na ho mismo nagpunta ron, marami pa rin ho ang ayaw magpabakuna, marami pa rin ho ang medyo nagdadalawang isip. So, medyo delikado eh.
Medyo delikado at these people, I don't know, alam nyo sa mga ganyan sitwasyon, nakikita nyo naman sa mga balita, di ba? Sa sunog lang sa mga sunog na nagaganap. Kadalasan nakikita natin, nakakalimutan na ng mga kababayan natin na sumunod sa protocol dahil siyempre tarantahan Di ba? Doktora, magandang umaga po. Ay, good morning po. Medyo malayo lang. Opo, si Vic Lima po ito sa DWIC. Doktora, kamusta na po ang Batangas? Lalong-lalo na ho dun sa mga apektado ng Taal. Ang pagbabakuna ho natin, paano ho natin masisiguro na wala pong awahan, Doktora? Sir, hindi talaga marinig. Yun. Hello? Hello, Doktora, kakamustahin ko lang po. Kamusta yung mga evacuees natin sa Batangas? Yung vaccination po natin sa evacuation center, nag-vaccinate po tayo kahapon together with the Secretary of Health sa Agoncillo sa dalawang evacuation center. At ngayon po naman, ongoing po yung vaccination sa Batangas with the Provincial Health Office para sa mga responders po. Okay. Nagbigay sila sa mga Coast Guard, ganun. Pero yung mga residente, balita ko, Doktora, maraming ayaw magpabakuna? Yun naman usual na reaction, pero kino-convince natin yung mga nasa evacuation center at of course nakita nila na no less than the mayor of Agoncillo ay nagpa-vaccinate din. So we are hoping na this will encourage them na magpa-vaccinate din. So nagbigay din po kami ng mga IEC materials para ma-encourage sila. Kasi nga parang delikado ho yan. Kasi kung wala po sila sa bahay nila, chances are either nasa evacuation center sila o nasa mga kamag-anak sila, hindi po ba? Opo, lalo na po at may mga na-monitor na po namin na may mga ubo at sipon sa mga evacuation center. As of yesterday, may 50 na patients na may ubo at sipon. Oh, wow. Paano ho yung ganun? Pag ganun may mga simptomas na ganun, what do you do? Do you segregate them? Inihiwalay nyo ba sila? Yes po, at pinapatest na rin po sila. Pinapatest na rin po sila. I'm just curious, Doktora, paano po yung mga bakunang hindi nagamit, na allocated sa mga evacuees? Meron ho ba tayong proper storage facilities sa mga bakuna? Yes po, meron na. May mga identified na tayong mga storage facilities kasi matagal na tayong nag-umpisa sa mga vaccination natin. May regular vaccination din tayong ongoing. So actually, ito ay dineliver sa Provincial Health Office nung Friday. Friday. Meron ng 3,500 na binigay. Kahapon, may binigay na 2,000. Very good. So, at least, ang problema na lang natin, yung mga nagdadalawang isip. Kamusta ho ang mga ospital sana natin? Sana hindi na sila magdalawang isip. Kaya nga It's for their own good. Kahit na wala sila sa evacuation center, ay dapat pa-vaccinate na sila. Ano po ba ang bakuna nyo dumating dyan? Ano po? Ano pong bakuna meron kayo ngayon? As of now po, Sinovac, yung vaccine na dumating para sa mga evacuation centers natin. Kamusta ho ang mga paggamutan natin, ang mga ospital? Kamusta ho ang kapasidad? Yung capacity ng hospital, so far okay naman. Though kanina may narinig kami na parang may hospital na gustong lumipat yung ibang health workers, but kino-coordinate sa takot lang naman, but we will be coordinating with the PHO regarding this matter kasi under sa kanila yung hospital na yun. Okay. Kasi alam nyo, ang wino-worry ko rin bagamat hindi ako taga Batangas, at ang wino-worry ko rin po, kayo mga frontliners, kayo rin po mahihirapan. Huwag naman sana
Pero kapag lumala po ang sitwasyon, mas mahirap na ho kontrolin yung pagdidikit-dikit ng mga tao di ba? Opo. Ano? Yeah, di ba? Wala. Yun ang mahirap. Pag dumami na ho yung mga evacuees, mahirap na ho kontrolin yung pagdikit-dikit ng mga tao. Yes, pero naghingi kami ng tulong din sa mga PNP and Opo. last Saturday, nakita natin ito na they were really ini-impose nila talaga yung social distancing sa mga area na to. Okay. Well, that's well and good. Ang panalangin na nga lang ho sana natin, Doktora, wag na po lumala yung sitwasyon. So, ang ibig sabihin, as of now, hindi muna tayo nagpapapasok sa mga lugar na marami sa Batangas ng mga turista o mga mamamasyal lang o mga incoming mga tao galing sa iba't ibang lugar. Wala mo nang gano'n, Doktora? So far, wala pa naman. Though yung OCD, may plano sila to lock down yung near the area of the evacuation center. Oo. Para hindi masyadong nagiging congested. That is And correct. sana po, yung instruction po namin, huwag masyadong i-congest yung mga Oo. evacuation center. Identify din ng iba pang schools na pwedeng paglipatan sa mga evacuation center na congested. Kagaya yung sa Laurel ng Tikob, parang kailangan yon ma-decongest siya kasi 11 lang yung classrooms doon. So, dapat hindi gaano karami. Oo. Meron ho ba tayong mga tauhan na nagme-maintain ng mga evacuation center to see to it na hindi magiging crowded? Nag-deploy po kami ng mga nurses sa mga health centers po. Kasi baka mamaya, alam niyo na, pag 10 oras ng gabi, kapag umuulan, kunyari sisilong lang, pero hindi na po aalis doon. Yung po nakakatakot yung hindi na mo-monitor yung mga bagong dating sa mga evacuation center. Meron po sa evacuation center, meron po silang parang supervisor din. Right. May DSW din doon na staff at nare-register po pagpasok ng evacuee, sila po ay nare-register. So sa ngayon, meron pa ho kayong stock ng mga bakuna, sapat pa ho yan, Yes po, sapat po. As of now, we have 5,500 na stock. Meron, aside from the regular na vaccine na nandun. In fact, kahapon sa Agoncillo, yung ginamit namin doon is from the regular vaccine pa kasi meron pa silang stock. May stock pa. So, yung evacuees naman natin, yung count natin yesterday was only 5,000. Kasama pa yan yung mga 18 years old and below. So, yung i-vaccinate lang naman natin ay 18 years old and above. And of course, hindi tayo mag-vaccinate yung may allergies. And yung napakataas yung blood pressure. Yung mga buntis, Doktora, pwede bang ineksyon na ng bakuna yan? Yung ano po? Yung mga buntis. Pwede naman po. Pwede. Pero yun, i-assess sila muna sa vaccination site. Depende din sa status nila on that day. Kasi nakakatakot din dyan, lalo na ho yung mga matatandang may sakit na pupunta ho ng mga evacuation center, ano? Opo. Yun ang nakakatakot. Okay, Doktora, mag-uusap po tayo sa mga susunod na araw para sa mga updates. Yes po, thank you. Tulungan namin kayo, makumbinsi yung mga tao dyan na magpabakuna na. Okay? Thank you, salamat sa inyo. Salamat po. Sa pagtulong nyo sa pagpatupad ng minimum health standard. Yes, ma'am. Thank you so much. Salamat. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Si Doktora si
What's her name? Nakalimutan ko. Si Dr. Sinjongko. Ayun. Si Paula Paz Sinjongko, ang health officer po. Paula Paz Sinjongko ng Calabarzon. Alright, babalik ko kami. Wag ko kayong alis. 10:30 ng umaga. Serbisyong lubos sa 882. Serbisyong lubos sa 882. Hanggang ngayon ang ilan sa mga balita po dyan sa Senado. Ito pong hakbangin ni Senador Sherwin Gatchalian. Ito ho yung pagtalakay po nila sa Congressional Oversight Committee on Education. Doon po sa pagdinig kahapon, sinasabi po ng butihing senador na hindi po sila tumitigil lalo-lalo na po siya dito po sa pag-aangat ng kalidad ng ating edukasyon sa bansa. True enough, tama po yun. Tama po yun. Yan pong isa sa mga nagiging problema natin. Yung uri ng edukasyon. Yung uri po ng edukasyon na nakukuha ng ating mga kabataan. Di ba? Kailangan ho natin yan. Siguro one of these days, bagamat naka-recess ngayon, pero ang Senado at ang Kongreso yata kahit naka-recess pwede mag-conduct ng hearing So malaman po natin next time, probably tomorrow, Mays, kay Sherwin Gatchalian. At ito hong sa Department of Energy, sa mga kuryente. Alam niyo yung hawak po ng mga subject, yung mga komite ni Senator Gatchalian, napaka-importante, kuryente, edukasyon, and a lot more. So, malaman ho natin sa kanya kung ano na mga update dito. Well, sinabi naman po natin yan sa mga nakaraan natin palatuntunan. Kagaya po nung kay Dr. Sinjongko, hindi pa ho tayo nagtatapos doon. Kapag mga ganito hong kaganapan na tuloy-tuloy yung mga nangyayari, hindi ho natin tatantanan yung mga update mula doon sa mga resource person, doon po sa mga nakakaintindi, doon po sa mga humahawak na mga kasong yan o ng mga usapin na yan. Dahil hindi po naman tayo kagaya nung mga ibang Minas Kugon after interviewing, wala na po. Hindi ho, itutuloy ho natin yan. Kaya humanda po kayo, Senator Wade Gatchalian. Hindi pa ho tayo tapos at i-update nyo po yung ating mga kababayan sa inyo po mga ginagawa. At yan po yung napaka-importante para malaman po natin. Isa po sa malaking problema ngayon, ito nga po mga face-to-face classes, hindi pa ho natutuloy. At hindi pa rin ho pinapayagan kasi ng Pangulong Duterte. Siya naman ho talaga ang final say niyan. At siya ho ang may decision niyan kung ano ho ang dapat gawin. Pero again, ang sabi po ng ating Pangulo, hindi ko isusugal yung buhay ng ating mga kabataan. And I agree. I fully agree. Yan, tama yun. Habang ganun ang sitwasyon, nararapat lang ho, at napakaganda ho ng iniisip ni Senator Sherwin Gatchalian, the quality of education na paangatin para hindi ba if and when na matuloy na ang face-to-face classes, nandyan na po. Hindi ba? Alright, anyway, report muna tayo mula sa Luzon ng Maynila. Si Parang Ayo Pangko, Patrol 5, come in. Parang Vic, maraming salamat. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Aminado ang Department of Health na malaking hamon ang pag-aalboruto ng Bulkang Taal at mga kalamidad sa kanilang pagsisikap na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 infection. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Berhere, ito ay dahil kailangan silang alisin sa kanilang tahanan at magkakasama sa isang lugar. Ito anya ang banta at panganib sa ating lahat. Kaya naman, ang lahat ng Health Emergency and Management Unit sa bawat rehiyon, ang National Risk Reduction Management Committee Council, ay naghahanda na para sa mga paparating na kalamidad. Sa ngayon, wala pa naman umanong hawaan na nangyayari sa mga evacuation centers, sa mga bakwit. Sa kabila nito, nagsasagawa naman ng mass vaccination, kung saan sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na nasa 3,000 bakuna ang naipadala sa mga evacuation centers para sa kanilang proteksyon. Ayon pa kay Duque, magpapadagdag pa ng 2,000 bakuna para sa mga bakwit. Humingi naman ito ng pangunawa sa mga bakwit sa kabila ng kagustuhan ng gobyerno na mabakunahan lahat, ngunit sa ngayon ay limitado lamang niya ang supply ng bakuna. Ito si Patrol number 5, Ayo Pangko na ulat, siyempre lang metode ng lakas, DWIC.
Di ba? Oy, teka muna, tuloy-tuloy tayo. Anyway, congratulations nga pala dun sa naging inaugurations kahapon sa Baseco community ni Yorme Isko. Napakaganda ng condominium, ano? Yung tinatawag nilang Baseco community, magkakaroon pa, meron yata ongoing condominium, meron pang isa binondominium. Di ba? Yan yung i-award dun sa mga kababayan natin dyan po sa Tondo na mga naging biktima, karamihan ng mga nasunog na bahay, mga nasunugan. Ang ganda ng unit. Hindi ko lang naitanong kung fully furnished. Pero yung binuksan nila kahapon, yung ibinigay dun sa unang recipient, may refrigerator, may dining table. Parang may nakita pa akong flat TV eh. Ganun katindi. Ayun nga lang ang pakiusap. Nakakatakot po kasi yung pintura puting-puti eh. Yung bahay kulay puti. Napakaganda po. Sabi nga ho ni Mayor Isko kahapon sa kanyang talumpati doon sa Baseco, huwag niyo naman humbabuyin. Alagaan po ninyo. Di ba? Alagaan po ninyo kasi biro mo kulay puti. Ang sarap i-vandalize nun. Pero wag. Huwag niyo hong gagawin yon. Yan ho'y bahay ninyo. Hindi na ho yan yung pawardi-warding tirahan na kasi kinakabahan kayo anytime pwedeng i-demolish. Yan ho, hindi ho i-demolish yan. Meron ho kayong dokumento na yan ho sa inyo. Yun lang ang pakiusap ko. Alam nyo, ang Lungsod ng Maynila, ginagawa wala para mapaganda po yung inyong kabuhayan. Ito na ho yung pangarap nyo na binigyan katuparan ni Yorme. Yun lang ang pakiusap niya. Huwag nyo hong salaulain, di ba? Alagaan po ninyo. Sa akin nga yan, mag-create kayo ng community yan ng parang organisasyon. How to maintain cleanliness and orderly dyan po sa mga barangay na yan, sa mga Base community, di ba? Napakaganda po niyan, lalo na kung kayo po'y magkakaisa na panatiliin pong kalinisan niyan dahil it has been a long time since alam po natin, alam po ni Yorme, at alam nyo rin po yan na matagal na ho kayo nangangarap na magkaroon ng sarili tahanan. At ayan po, meron na po, kaya congratulations. At umaasa po tayo na ang ibang mga LGU, naku, malamang gayahin po ito. Kasi hindi mo nung araw kasi ang tawag sa mga ganyang housing, tenement eh. Ngayon hindi na. Para mga townhouse. Parang condominium. It's really a community. Hindi ho kagaya ng mga natatandaan nyo po nung araw, yung Bliss. Yung Bliss, napakaganda po nun. Yung project ni Imelda Marcos, napakaganda po nun, ni First Lady. Lumaon, pinasukan ng sindikato, pinasukan ng kung sino-sino, kumuha ng unit, ibinenta, pinaupahan, kumita pa. Ayun, hindi ho pwede ngayon yun. Hindi ho pwede ngayon yun. Meron hong iskemang ginawa ang Manila City Hall. Hindi ko lang matandaan kung paano. Para there will be no way, and there is no way, na yan po'y inyong mapaupahan o yan po ay inyong maibenta. Sa inyo po yan. Kayo po ang unang titira dyan at kayo po ang huling titira dyan. Wala hong in-between. Wala ho yung ibang tao na nakatira. At sana po, dun sa mga nabigyan po ng unit, kung maaari, hanggat maaari, wag naman ho ninyong gawin parang piyesta ba? Yung, sige, patira dito, patira doon, dito ka tumira, maganda bahay namin. Kasi may 2 kwarto Meron hong 2 kwarto yung mga unit, kaya napakaganda Yun nga lang ang pakiusap, sana po ilagay po ninyo sa ayos forever. At hindi po libre yan, hindi po libre yan. 2,000 isang buwan. Pero ang maganda ron, after a while, kapag ayaw nyo na kung tumira dyan, medyo umangat-angat na ho kayo, yun yatang ibinayad nyo, ibabalik ng gobyerno. Hindi ba? Para sabi nga ni Yorme, meron kayong pagsisimulan ulit, meron ho kayong bibit-bitin sa inyong pagsisimula. Kung kayo man mag-upgrade or medyo lilipat na ng lugar, meron ho kayong bibit-bitin pera. Yun ho yung pera na ibinibigay ninyo buwan-buwan na 2,000. Maganda yung schema, At yan po sa pamagitan, sabi nga, ng mga government banks, ng Land Bank, ng I think ADB, o DBP, hindi ba? Oo. Tinatawagan ho natin si Congressman Rupi Biason, baka may meeting na Malaman lang ho natin sa kanila ano na ho ang plano ng Congressional o Congress Defense Committee dito po sa investigasyon. And of course,
Doon po sa sinasabing AFP modernization, that is number one na kailangan po natin ngayon. At sana po, itong issue ito, tungkol po rito sa pagkabagsak ng C-130 Hercules aircraft, sana po wag maging lingas kugon. Kasi, alam nyo reactionary Dapat po ang ating kinaukulan, hindi naman po lahat, yung ilan lang, sana maging proactive. Hindi ba? Look, if the AFP modernization was pushed through a long time ago, palagay ko hindi po mangyayari yan. Hindi ba? Eto na naman tayo, may trahedya. Eto na naman tayo, may nangyari. O, paingayan na naman yan. Kanya-kanyang ingayan. Hindi ba? And after a while, mamamatay na ho yung issue. Yung mga ganun ho ba? Ako, naniniwala ako this time. Palagay ko, baka si Pangulong Duterte, sabihin ng kung hindi man na i-declare pa na urgent yung AFP modernization na yan, sabihin ho ng Pangulo, yan ho ang pokpokin ninyo sa pagbubukas ng bagong Kongreso. July 26 po ang huling State of the Nation address ng ating Pangulong Duterte. At ang issue nga ho ngayon ang October filing of candidacy. Yan ho ang inaantabayanan kung sino-sino po ang talagang papalaot sa larangan ng malakihang politika ng kandidatura nila. Vice, presidente, kung sino po mga tatakbo, sino po mga tatambalan. At ang balita ko, may ilang mga partido na gusto kong sumapi na sa hugpong ng pagbabago. Di ba? Well, natural ho yan kapag panahon ho ng eleksyon. Lundagan ho ng barko yan. Di ba? Lipatan ho ng bakod yan. Natural ho yan sa ating Philippine politics. Hindi ho natin masisisi yan. Di ba? Lalo-lalo na ho dun sa mga partido na medyo nagkakagulo. One of which is the PDP. Na ngayon ho libutan ng intriga between, of course, Senator Manny Pacquiao, itong sila Secretary Alcusi, at hindi pa ho natin malaman kung ano mangyayari. I think July 16 or 17 yung kanilang magiging meeting ng partido kung ano ang mangyayari. And definitely, wala po rito si Senator Manny Pacquiao. Parang tinahon, kasi August, August yung laban Hindi ko alam kung babalik pa si Manny Pacquiao after the training, before the fight. Diba? Pero ngayon, nagte-training na ho siya dyan. At ilang pong mga senador na rin na nagpahiwatig, si Senador Francis Tolentino, na dapat present si Manny Pacquiao. Diba? Si Senador Gordo naman, sinasabing very awkward naman, mag-iimbestiga kami sa paratang ni Senador Manny Pacquiao, tapos wala siya rito. Medyo hindi po yata kaaya-aya yun. Kaya dapat nandito po siya at dapat po sinasabi nila kung ano ho ang pinag-uugutan nitong si Senador Manny Pacquiao. Diba? Wala po tayong masamang tinapay dyan, pero yung iba nga hanggang ngayon naniniwala. Ang Malacanang nga ang tawag Watusi Diba? Hindi naging Watusi. Dapat doon ang word, yung pasabog ni Manny, parang naging Watusi lang. Hindi nga Watusi may tunog pa Parang lusis. Yung lusis kasi ilaw lang, walang pumuputok doon. Diba? Yun ho ngayon ang siya ho ngayon ang tampulan ng ng Batikos. Ito hong kanyang naging paratang. Kahapon nga ho, tinapakinggan ko si Attorney Ferdy Topacio, which is his absolutely right. Itong si Attorney Yesio Topacio, na even volunteered, yung kanilang samahan, yung BACC ba yun? Nadalin mo sa kanila yung complaint mo at papailan nila ng kaso. Because, first and foremost, kailangan meron kang ebidensya sa paratang mo. Hindi ba? Kasi madali nga naman yan sinasabi. Ang DSWD, pinaratanan niya. Ang narinig ko, yung star pay, hindi pala yun, mandatory. Yung po'y optional. Kung sino lang ang gustong magkaroon ng star pay. Yung parang Gcash na card. Ako hindi ko naintindihan yan So, yun ba? May explanation. So, ano ho ang ibig sabihin nito? That Senator Manny Pacquiao was just relying right then and there sa mga information
without checking the facts, without checking the veracity of the report. Hindi ba? Talagang wala akong patutunguhan yan. Manapay, siya po'y busy ngayon. Sana po, sa atin naman, pagdating naman sa larangan ng kanyang profesyon, yung pagboboksingero, yung pagiging boksingero, ayun, suporta tayo doon. Sana ho talaga maiuwi niya ang corona. Di ba? Wala po tayong pagtatalunan doon. Wala po tayong question doon. Pero pagdating po rito sa ganitong issue, ito pong para ho siyang nagpakawala ng rapid fire mula sa Armalite, DSWD, Department of Energy, Department of Health, hindi ba? Nabanggit pa rin ho niya yung mga tungkol sa mga pogo, yung tungkol sa mga frigate na binili, hindi ba? Pero sinasabi nga ho, pawang mga luma na yung issue yun. Ito'y nagkaroon na ng usapin yan, nagkaroon na ho ng desisyon sa iba sa mga binabanggit niya. Nasabi nga ho ni Attorney Topacio, isandigan bayan mo or ombudsman for that matter, bring it to court. Di ba? Dahil nga naman ho, ang Senate, dadalhin mo sa Blue Ribbon Committee. This is only in aid of legislation. Wala hong, what do you call that, yung magbibigay ng kaparusahan, yung maghahatol. Wala pong ganong kapangyarihan ang Senate Blue Ribbon Committee. It is only the Sandigan Bayan or the Ombudsman for that matter ang pwedeng gumawa ng action dyan. Pero, kailangan ho, merong kaakibat, merong kalakip, merong kasamang mga ebidensya. Ganun ho yun. And with all the so many documents na pinakita po ni Senador Pacquiao, sinasabi nga ho ni Attorney Ferdy Topacio, parang for short a time na review nila yung ganong karaming papel. Diba? Siguro parang take it one at a time. Diba? Isa-isahin mo muna. Meron namang staff si Senador Manny, I'm sure. Meron siyang manpower, meron siyang resources. They can carefully study each and every complaint na tinatanggap nila. Diba? Sana nga hindi totoo yung balita na umano'y may mga nasa likod ni Manny Pacquiao, may mga nagsusulsul sa likod ni Manny Pacquiao, tapos ngayon pawang mga tahimik. Tignan nyo rin, Senador Pacquiao, baka kayo po'y nagagamit. Baka kayo po'y ipinopront. Kayo pong isinusuong sa apoy. Tignan nyo rin, pag-aralan nyo rin po yung mga taong, di ba? Wala naman pong masama dyan Napakaganda po ng inyong adhikain, tulungan ng ating Pangulo sa, what do you call this? Sa kanyang pagsugpo sa korupsyon. Di ba? Sa mga texters po natin, sabi po ni Elizabeth Soriano ng Valenzuela, may ganun ding housing project sa Valenzuela. Di lang siya nami-media, but it has been developed as complete community since 2013. Very good, very good. Congratulations sa mga taga-Valenzuela. Meron din pala silang ganyan. Okay, at least marami ang malilipatan ng ating mga kabayan. Si Shane Roado, nakikinig sa atin, Justin Myers, Justin Myers, nakita ko na po. I have been there. Okay? Doon po kami bumibili sa exchange, tsaka sa komisari. Nakita ko na po, Mr. Myers. Okay? Salamat po sa pakikinig. Teresa de Soledad, Morning Sir Vic. Galing siya nakikinig from Hong Kong. Si Roxanne Costo, Presi Abdianda. Maganda raw yung condominium. Si Army Herona, isa po yung K-12 na yan at online education. Walang matututunan ng mga bata dyan. Hirap pa. Lalo na pagod ang mata nila. Correct. Dapat din kay Briones, okay.
Si Jennifer Ichikawa, pag naging presidente si Pacquiao, pati lahat ng tambay may degree in 3 months. Braveheart 1220, paano po mga kabansa, hindi lang si Senador Pacquiao, pati po ba si Miss Halakha Queen, balak tumakbo? Huwag naman po. Okay, si Kaado, si Kahana, nakikinig, si Kamentong. Oo. Presi Abandia, nabanggit na po natin yan, si Elizabeth Soriano. Okay, huwag po kayong bibitiw dahil susunod na po na mas mapaliwanag sa atin ang gusto tungkol po dito sa ginagawa ni Senador Manny Pacquiao. Ito po talagang abogado de Campanilla po ito si Attorney Perdy Topacio kung paano po. Marami kasi nagtatanong. In fact, hindi na ho nga nagiging maganda reaksyon ng hindi naman hindi nagiging maganda, pero awkward ho sila. Like for example, the likes of Senator Gordon, awkward kung wala siya. In fairness, sabi naman po ni Tito Sen, pwede naman siyang mag-virtual. Pero my problem is, and what I'm thinking is that, do you think Manny Pacquiao will have the time in the middle of his training na maasikaso ito? I don't know, hindi ko alam. Nagtatanong lang ho ako. Parang nakita ko na ho kasi mag-training si Pacquiao Parang halos araw-araw ho yan So, and the time element, kung maghihiring po rito ng alas 10, alas 9 ng umaga, madaling araw po doon. Kailangan po ni Pacquiao ng tulog. Kailangan po niya ng pahinga. Because of the training and the upcoming fight. Oo, nag-acclimatize siya Kaya po siya maaga nagpunta sa Amerika, in fairness to him, para makapag-adjust po sa oras. Hindi ba? So parang mahirap. Hindi po mukhang kakayanin yung virtual, I think. Yung kaibahan po ng oras. Hindi ba? Mahirap po yun. Anyway, wag ko kayo maalis, Susunod ho, si Attorney Perdy Topacio. Yes, show Topacio. Ako po si Vic De Leon Lima. Bukas, I will see you. Bye. Serbisyong lubos sa 882.